Demon Emperor Chapter 550. Ang nakaraan tinanggal ni Batang Blonde ang saksak kay Chupa. Sabay sasaksakin niyo ulit ito para matuloyan na, at makapagpahinga sa kabilang mundo. Hindi rin pumalag si Chupa at gusto niya rin masaksakan, dahil pagod na rin ito sa buhay. Nagpapatuloy. Tumigil ka at itigil mo yan! Lapastangan ka! Ang kapal ng mukha mong atakihin si Chupa! Oh, sino kayang nagsasalita na yun? Tatamaan na ang leeg ni Chupa ng kutsilyo ni Batang Blondie. Bigla siyang binuhat sa taas ng 4 na masamang usok. Bitawan niyo ako! Ibaba niyo ako! Isusumbong ko kayo sa papa ko! Sabay na bitawan niya ang kanyang patalim na gagamitin niya pang chok-chak kay Chupa. Kayong 4 na kambal, itigil niyo yan. Ibaba niyo siya ngayon din kung ayaw niyong masaktan. At binitawan na nga siya ng 4 na masamang usok. Nagsimula na siyang mahulog at ma-fall in love. Sa kasawiyang palad, walang sumalo sa kanya. Sumpain ka, makulit na bata. Ang tapang naman ng apog mo para pumatay sa loob ng Demon Semeng Sekto. Hindi ka ba natatakot sa magiging kaparusahan na matatanggap mo? Sinong nag-utos sa'yo na gawin to? Kumanta ka na kung gusto mo pang mabuhay. Pinipilit nilang paaminin si Batang Blondie kung sino ang kasabwat sa pag-atake kay Chupa. Sino ba kayo? Paano kayo nakapasok sa Demon Semeng Sekto? Paano niyo nabuksan ang haram na lagusan sa Demon Semeng Sekto? Napakatapang naman ng chicks na to. Wala siyang pinapakitang takot. Hindi siya natatakot sa amin na baka igangbang namin siya. Talagang malakas ang loob ng babaeng to. Siguro may pinanghuhugutan siya ng lakas ng loob. May kakunatan ng buto niya. Za! Miss, napaka-ignorante mo naman. Hindi mo kami kilala ng mga sikat kaming vlogger. Kami ang 4 na demonyong cultivator. Ang 4 na kambal. Nag-travel kami sa buong mundo sa nakalipas na ilang taon. Kilalang kilala kami sa buong sekto. At kinatatakotan din kami sa buong sekto. Kung ganun, wala akong pake. Hindi ko kayo kilala. At hindi ko rin alam kung paano nagkaroon ng sekto ng mga katulad niyo. Ang papangit niyo na, mga pandak pa kayo. Masyado kayong nakakatakot. Napakatapang mo para sabihin yan. Gusto mo bang basahin namin ang mukha mo? Ipadala na natin siya sa kabilang mundo. Hatiin natin siya sa 4. Hindi, hatiin natin siya sa 8 o di kaya 16. Ang 4 na tagapagpatupad. Bakit kayo nakikipag-away sa mismong pintuan ng sekto? Gusto niyo bang tumawag pa ako ng matanda para itapon kayo ulit sa kulungan na may maraming kidlat at doon na kayo tumanda habang buhay? Sino kaya itong dumating na hot na single mom? Senior sister, membro ba sila ng sekto natin? Di ba sinabi mo na hindi mo sila kilala? Loko-lokong bata ka talaga. Silang 4 na Demon Semeng Sekto. Kilala sila sa tawag na 4 na kambal. Na loko-lokong demonyo. Kakabalik lang nila sa sekto. Galing abroad. At ginawa silang tagapagpatupad sa sekto. Nasa matinding pagsasanay ka pa ng mga oras na yon ng iyong teknik na demon devouring sabre. Kaya hindi mo nakita ang pagbalik nila. Ha! Tama ang sinabi ni Bakla. Hindi ako makapaniwala sa Demon Semeng Sekto. Wala na ba silang makuhang mga tao? Pati itong mga pandak na to ay ginawa nilang tagapagpatupad. Hoy bata, talaga bang gusto mong masaktan? Iniinsulto mo kami. Pupunitin ko yung pagmumukha mo sa harap mo. Tumigil ka na, may pulang buhok, at mag-move on ka na. Si Batang Blondie ay matapat lang magsalita. Sinasabi niya kung anong nakikita niya. Hayaan mo na siya, bata pa kasi yan eh. Dahil bagong estudyante lang ako dito, bakit hindi mo ko ipakilala sa kanila? Itong 2 magagandang chicks sa harapan ko. Umandar na naman ang pagiging babaero ni Chupa. Nakakita lang siya ng sexy at bata na malaki ang kokomelon. Kailan pa naging ganito si Chupa na naging interesado sa babae? Lumalabas na naman ang kamanyakan niya. Hindi ko akalain sa buong buhay ko na sasabihin niya ni Chupa. Lumalabas na talaga ang totoong anyo niya na pagiging chick boy. O sige, pagbibigyan kita para madali mo ang 2 chicks na yan. Humiir, ikaw ang magsisilbi kay Stewardess Chupa. Kailangan mo siyang alagaan at sundin ang lahat ng gusto niya. Sino ka sa akala mo, pandak? Asa ka! May batas ang sekto natin. Bawal ang mga ganyan. Kung
Hoy, Batang Blandy, talagang naiirita na ako sa'yo ha. Isa na lang, talagang babasagin ko na ang bunganga mo. Batang Blandy, huminaon ka. Wala akong masamang balak sa'yo. Hindi kita lalasingin. Bagong estudyante lang ako dito at wala akong kaibigan. Gusto lang kitang yayaing uminom. Ang punto ko lang naman dito ay magkaroon ng mga kaibigan. Gusto kong makipagkaibigan sa'yo. At wala nang iba pa. Hindi mo ko maloloko. Lumang tugtugin na yan. Alam kong bibitsinin mo ko. Saka mo gagawin ang binabalak mo sa akin. At biglang lumapit si Humi Air kay Chupa. Ano kayang binabalak ng single mom na to? So, ikaw pala ang bagong estudyante. May jowa ka na ba? Siguro nahirapan ka sa pamumuhay sa labas. Halatang halata, batang bata ka pa, maputi na ang buhok mo. Maaga ka sigurong na trauma. Pero wag kang mag-alala, ganyan talaga ang buhay. Huwag ka nang mag-alala sa akin, single mom. Okay lang ako. Kinakaya ko pa naman ang hamon ng buhay. Biglang hinawakan ni single mom ang mukha ni Chupa dahil sa awa sa kanya. Pero ngayong nandito ka na, aalagaan kita. Si senior sister nang bahala sa'yo. Hindi kita papabayaan. Hindi ko hahayaan na mahirapan ka ulit. Maraming salamat sa iyo, senior sister. Napakabait mo talaga sa akin. At akmang mumukbangin na ni senior sister si Chupa. Ha ha ha! Homer, ikaw nang bahala sa kanya. Kailangan mo siyang paligayahin at wag na wag mong bibitinin. Paano mo nasabi yan? Alam mo naman na hindi ko siya kayang pabayaan. Napakapogi niya at gwapo pa. Kakaiba talaga ang nakakabatang estudyante na to. Pero bakit niyo siya tinatawag na stewardess, Chupa? Yun ba yung pangalan niya na tinatawag sa kanya? Hindi ko pangalan yun. Naging stewardess lang ako ng isang clan bago pa ako pumasok dito. Kaya yun ang nakasanayan na tawag sa akin ng 4 na kambal na yan. Ang pangalan ko pala ay si Chupa. Dax na pogi. Chupa, nakakatuwa naman ang pangalan mo. Isang kahanga-hanga at pambihira. Napakagandang pangalan. Tama ka dyan at hindi ka nagkamali, Homer. Si Stewardess Chupa ay isang maalamat na bayani. Ang pinuno ng sekto ang mismong nag-imbita sa kanya rito. Isa siyang bigating tao. Nagulat tuloy si Homer sa narinig niya. Isa siyang napakatalino at sigurado ako na isa siya sa kapili-piling estudyante sa hinaharap para maging pinuno ng sekto. Maganda ang pangalan na ibinigay sa kanya. Kaya karapat-dapat lang na siya ang maging pinuno ng sekto sa hinaharap. Kung ganon, totoo talaga ang chismis na kumakalat na ang pinuno ng sekto ang nag-imbita sa kanya rito. Napakaswerte naman. Sana all. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kahanga-hanga. Lalo tuloy akong ginaganahan. Nakuha mo ang interes ko. Ngayon, interesado na ako sa iyo. At dito nagtatapos ang chapter 550. Maraming salamat po sa panunood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Chupa.